Noong gabi ng February 1, 2017, ginanap ang isang handaan sa kaarawan sa isang pribadong silid-kainan ng isang restaurant sa Hong Kong District, Shanghai upang ipagdiwang ang ika-6 na kaarawan ni Mr. Yang. Dumalo ang mga kaibigan at kamag-anak mula sa magkabilang pamilya. Gayunpaman, may ilang upuang nanatiling bakante. Ang mga upuang ito ay inilaan para sa anak niyang si Yang Liping, sa asawa nitong si Zhu Xiaodong at sa mga magulang ni Xiaodong. Wala pang isang taon na kasal sina Liping at Xiaodong. 29 years old si Xiaodong at si Liping ay isang guro ng wikang Chino sa elementarya. Magkakalapit ang kanilang edad at wala namang naunang palatandaan ng alitan o planadong hindi dumalo. Sa karaniwang sitwasyon, tiniyak na magbibigay sila ng abiso kung hindi sila makakadalo, lalo na sa isang mahalagang okasyon tulad ng kaarawan ng ama ni Liping. Kaya't ikinabahala ng pamilya ang kanilang hindi inaasahang hindi pagpunta sa kaarawan. Mas lalo pang nagdulot ng pangamba ang hindi pagdating ng mga magulang ni Xiaodong. Nauna na nilang kinumpirma ang kanilang pagdalo at naghanda pa nga ang ina ni Xiaodong ng regalo para sa selebrasyon. Dahil dito, inayos ng restaurant ang sapat na upuan para sa dalawang pamilya. Ngunit sa pagsisimula ng handaan, nanatiling bakante ang 4 na upuan. Mas maaga pa noong hapon, bago pa dumating ang mga bisita, sinubukan na ng pamilya Yang na tawagan si Liping at Xiaodong, ngunit walang sumagot. Hindi sinasagot ang mga tawag. Ang isang numero ay tila hindi konektado, habang ang isa naman ay diretso sa voicemail. Wala ring tugon sa mga mensaheng ipinadala sa WeChat. Habang nagpapatuloy ang handaan, napansin ng mga bisita ang mga bakanting upuan at nagsimulang magtanong. Ipinaliwanag ni Mrs. Yang na maaaring naipit lamang sa trapiko ang mag-asawa o may bigla ang nangyari. Sa kabila ng paliwanag patuloy ang pag-aalala. Bandang 6:00 ng gabi, nakatanggap ng tawag si Mrs. Yang mula sa ina ni Xiaodong. Agad mapapansin ang pagmamadali sa tinig nito. Hindi ito nagbigay ng detalye at hiniling lamang na pumunta agad ang pamilya Yang sa istasyon ng pulisya. Bago ibinaba ang tawag, sinabi nito na maaaring wala na si Yang Liping. Agad na itinigil ang handaan. Inihatid muna ng pamilya si Mr. Yang pauwi. Ayaw nila itong mabigla. Saka sila nagtungo sa Guangzhou Road Police Station sa Hong Kong District. Habang nasa biyahe, umaasa pa rin ang pamilya na baka aksidente lamang o isang insidenteng hindi ikamamatay. Ngunit pagdating sa istasyon at makita ang seryosong anyo ng mga pulis, ipinaalam sa kanila na patay na si Yang Liping. Tinatayang 3 buwan na ang lumipas mula nang siya ay pumanaw. Mas maaga ring araw na yon, tinawagan ni Zhu Xiaodong ang kanyang mga magulang at hiniling na pumunta agad sila sa kanyang apartment Unit 404 sa Shanghai Yikon Residential Complex sa Hong Kong District. Pagdating ng kanyang mga magulang, inamin ni Xiaodong na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Liping. Pagkatapos nito, sinamahan nila si Xiaodong sa Hong Kong District Police Security Bureau. Sa labas mismo ng istasyon, si Xiaodong ang tumawag sa pulis upang isuko ang sarili. Agad na nagsagawa ng paghahalukhog ang pulisya sa Unit 404. Ang apartment ay may lawak na humigit kumulang 375 square feet. Bagamat mukhang malinis at maayos, napansin ng mga investigador ang ilang kakaibang detalye. Malapit sa balkonahe, may higit 100 ng glass terrarium na nakahanay na may mga ahas, butike at iba pang reptilya. Sa isang sulukan ng balkonahe, natagpuan ng mga pulis ang isang malaking freezer. Sa loob nito ay ang bangkay ni Yang Liping. May iba pang ebidensyang natagpuan sa apartment, kabilang ang itinapong kutson, isang bagong ikinabit na surveillance camera na nakatutok mismo sa balkonahe at mga palatandaang lubusang nilinis at inayos ang lugar. Ipinahiwatig ng mga detalyeng ito na ang pagtatago ay sinadya at hindi bunga ng bigla ang bugso ng damdamin. Dahil tinatayang 3 buwan nang patay si Liping, kinwestiyon ng mga investigador kung paano hindi napansin ng pamilya ang kanyang pagkawala sa loob ng mahabang panahon at kung bakit naniniwala silang normal pa rin ang kanyang buhay noon.
Upang maunawaan nito, kailangang balikan ang simula ng kanilang pagsasama. Si Yang Liping ay isinilang at lumaki sa Shanghai. Tahimik ang kanyang kilos at magaan ang impresyon sa mga taong nakakakilala sa kanya. Inilarawan siya ng pamilya bilang maayos ang asal, disiplinado at mapagkakatiwalaan. Katamtaman, ngunit tuloy-tuloy ang kanyang academic performance at maayos ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Madalas din siyang umuwi sa bahay ng kanyang lola sa ina. Ayon sa mga kaibigan at kamag-anak, hindi kailanman naging rebelde o mapagtanim ng sama ng loob si Liping dahil sa pamumuhay ng hiwalay sa kanyang mga magulang o madalas na palipat-lipat ng tirahan. Sa halip, maaga siyang naging tahimik, mature at independent. Marunong siyang mag-asikaso ng sarili niyang mga gawain nang hindi kailangang paalalahanan. Kalaunan, pumasa si Liping sa entrance examination ng Departamento ng Wikang Chino sa Shanghai Normal University. Pagkatapos ng kanyang graduation, siya ay naging guro ng Chinese subject sa elementarya. Nalaman lamang ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkakatanggap sa trabaho mula sa prinsipal ng paaralan sa isang parents and teachers meeting dahil bihira niyang ikwento ng maaga ang kanyang mga personal na tagumpay. Inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan bilang masipag, responsable, magalang sa kapwa at hindi nakahangad ng atensyon o papuri. Mas gusto niya ang tahimik na kapaligiran at sinusunod ang isang pare-parehong araw-araw na schedule. Lubos namang naiiba ang pinagmulan ni Zhou Xiaotong. Ipinanganak din siya sa Shanghai noong 1987 at nagmula sa isang pamilyang karaniwan lamang ang kalagayang pinansyal. Hindi naging matatag ang kanyang kapaligiran sa pamilya. Madalas mag-away ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at tuluyang nagdiborsyo nang siya ay humigit kumulang 10 taong gulang. Matapos nito, tumira siya kasama ang kanyang ina. Bilang isang single parent, nakatuon ang kanyang ina sa paghahanap buhay at kakaunti ang oras upang bantayan siya. Naging adik si Xiaodong sa mga video games at bumaba ang kanyang performance sa paaralan. Pagkatapos ng middle school, hindi sapat ang kanyang exam results upang makapasok sa regular na high school. Kaya pumasok siya sa isang vocational school at kumuha ng vocational certificate. Mula edad 19, nagtrabaho si Xiaodong sa iba't ibang trabaho sa mga shopping center tulad ng sales clerk at display merchandiser. Mababa ang kanyang kita, ngunit labis siyang nagbibigay halaga sa kanyang itsura at imahe. Maingat siyang manamit, palaging presentable at sinisikap na mapansin sa mga social na sitwasyon. Noong 2007, sa edad na 20, sumali si Xiaodong sa isang talent competition na tinatawag na Wuxing Wushu o Shine My Way sa Dragon Television. Noong panahong yun, uso ang mga singing at modeling competitions at binibigyan diin ng programa ang imahe. Inilarawan siya sa mga promotional materials gamit ang mga salitang tulad ng malinis o pure na tumutukoy sa kanyang itsura. Maaga siyang natanggal sa kompetisyon at hindi umabot sa national finals. Gayunpaman, lalo nitong pinagtibay ang kanyang paniniwala na ang itsura, charm at tamang timing ay maaaring mabilis magdala ng atensyon at benepisyo. Matapos nito, ginamit niya ang ganitong paraan sa trabaho, pakikisalamuha at ang mga relasyon. Nakatuon siya sa unang impresyon at pagiging adaptable, ngunit hindi nagpakita ng pangmatagalang katatakan. Hindi umunlad ang kanyang kalagayan sa trabaho, lalo namang naging magastos ang kanyang pamumuhay. Madalas siyang pumunta sa mga bar at nightclub, nagsusuot ng mga branded na damit at nagpo-post ng maingat na piniling mga larawan sa social media sa kabila ng kanyang limitadong kita. Nagkakilala sina Liping at Xiaodong bandang 2012 sa isang pagtitipon ng mga kaibigan. Agad na napansin si Xiaodong dahil sa kanyang itsura, pananamit at husay sa pakikipag-usap. Siya ang kusang nagpasimula ng komunikasyon. Para kay Liping, na limitado lamang sa paaralan at trabaho ang kanyang social na mundo, kakaiba at bago ang estilo ni Xiaodong. Marunong itong magbiro, magbigay ng papuri at lumikha ng magaan atmosfera. Unti-unting umunlad ang kanilang relasyon nang walang formal na mga hakbang. Ngunit sa panahong ito,
Bigla na lamang naglaho si Xiaodong ng walang paliwanag. Hindi sinasagot ang mga tawag at mensahe. Nagtanong si Liping sa mga kaibigan at pumunta pa sa bahay ng ina ni Xiaodong, ngunit wala siyang nakuhang malinaw na sagot. Naghintay siya ng humigit kumulang 1 taon nang hindi nalalaman kung nasaan ito. Sa loob ng taong yun, si Xiaodong ay nasa Tibet kasama ang isang babaeng may apelyidong Li. Nagmula ito sa isang mayamang pamilya at ito ang gumagasto sa kanilang paglalakbay at pamumuhay. Kalaunan, napansin ng babae ang mga problema sa pag-uugali at personalidad ni Xiaodong. Dahil sa pangambang maaaring mapahamak siya, nakipag-ugnayan siya sa ama ni Xiaodong na siyang nagdala rito pabalik sa Shanghai. Pagkaraan ng ilang taon, muling nagpakita si Xiaodong kay Liping at nagbigay ng paliwanag. Sinabi niyang na-diagnose siya noon ng isang malubhang sakit sa utak at piniling magpunta sa Tibet upang hindi maging pabigat sa iba. Ayon sa kanya, kalaunan ay bumuti ang kanyang kalagayan at ipinakita ng mga medical test na wala siyang sakit. Sa kabila ng mga hindi pagkakatugma sa kwento, tinanggap ito ni Liping. Noong October 25, 2013, formal nilang kinumpirma ang kanilang relasyon. Pagsapit ng Chinese New Year noong 2015, ipinakilala ni Liping si Xiaodong sa kanyang pamilya. Agad na nagpahayag ng pagtutol ang kanyang lola. Sinasabing hindi ito mukhang taong angkop para sa isang matatag na buhay. May mga alinlangan din ang mga magulang ni Liping. Ngunit kalaunan ay tinanggap ang relasyon dahil sa matibay na paninindigan ng kanilang anak. December 31, 2015, opisyal na nagparehistro ng kanilang kasal sina Liping at Xiaodong. Dahil limitado ang pinansyal na kakayahan ng pamilya ni Xiaodong, nagbigay ang mga magulang ni Liping ng 100,000 yuan o mahigit 845,000 pesos sa kasalukuyan upang tumulong sa pagpaparenovate ng tahanan ng mag-asawa, ang Unit 404 sa Shanghai Yikon Residential Complex sa Hongkou District. Bago lumipat si Liping, pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na magtabi ng sariling ipon para sa mga emerhensiya. Noong May 26, 2016, lumipat si Liping sa bagong ayos na apartment, Unit 404. Ang sukat ng apartment ay humigit kumulang 35 square meters o 375 square feet. Dahil sa maliit na espasyo, kinakailangang planuhin ng mabuti ang pagkakaayos ng mga gamit. Sa sala, mahigit kalahati ng magagamit na lugar ay inuukupan ng magkakahilerang glass terrariums na may kontroladong temperatura at halumigmig na nakalagay sa tabi ng balkonahe. Dito inilalagay ang mga reptile ni Xiaodong na siya niyang inaalagaan na araw-araw. Isang maliit na sulok lamang ng apartment ang ginamit ni Liping para sa kanyang sarili at sa kanyang alagang hamster. Noong May 28, 2016, 2 araw matapos siyang lumipat, ginanap ang seremonya ng kasal. Maliit lamang ang handaan na may 7 mesa para sa mga kamag-anak mula sa magkabilang panig ng pamilya. Pinasimple ang seremonya upang mabawasan ang gastos. Walang car processions at walang mga pagtatanghal. Nakasuot si Liping ng puting lace na pangitaas at maong, walang make-up. Si Xiaodong naman ay nakasuot ng formal na suit at inayos ang kanyang buhok. Sa paningin ng mga bisita, sila ay mukhang bagay sa isa't isa. Pagkatapos ng kasal, unti-unting lumitaw ang mga realidad ng pang-araw-araw na buhay, kabilang ang mga responsibilidad sa pananalapi, gastusin sa bahay at mga gampanin sa tahanan. Unti-unting nagkaroon ng mga alitan sa loob ng 2016. Kapag kinakausap ang kanyang mga magulang, inilarawan ni Liping ang kanilang pagsasamang mag-asawa bilang katanggap-tanggap. Sinabi niyang mahilig si Xiaodong sa kalinisan, marunong magluto, nire-respeto ang kanyang mga magulang at maayos naman ang pagkikitungo sa kanya. Ang ina ni Xiaodong ay nagpamalas din ng maayos na pagkikitungo at nagsabing bagamat limitado ang kanilang kakayahang pinansyal, handa silang tumulong kung may kailangan si Liping. Gayunpaman, bihirang humingi ng tulong si Liping. Namuhay siya ng matipid, pumipili ng mas murang gamit sa bahay at patuloy na ginagamit ang mga sirang appliances
hanggat pwede pa. Iniiwasan niya ang alitan at mas pinipiling tiisin ang mga problema kaysa magreklamo. Bago pa ang kasal, may mga dahilan na para mag-alala tungkol sa dating relasyon ni Xiaodong. Mayroon siyang tattoo sa braso mula sa isang nakaraang relasyon na naglalaman ng isang pangako at petsa. Ilang beses siyang hiniling ni Liping na ipatanggal o takpan nito. Bagamat pumayag siya sa salita, hindi niya ito kailanman ginawa. Nanatili ang tattoo kahit matapos ang kasal. October 25, 2013, formal na kinumpirma ni Xiaodong at Liping ang kanilang relasyon. October 2014, nakita si Xiaodong na dumalo sa isang kasal kasama ang isang babaeng may apelyidong Li na tila magkasintahan. Ipinahiwatig nito na may iba pa siyang relasyon habang ipinagpapatuloy ang relasyon kay Liping. Pagkatapos ng kasal, hindi tumigil ang ganitong asal. Mahigpit na kinontrol ni Xiaodong ang pagkikisalamuhan ni Liping. Kapag nakikipagkita siya sa mga kaibigan ng mag-isa, nagpapakita si Xiaodong ng pagkadismaya. Kapag nakikipag-ugnayan siya sa mga lalaking katrabaho o kakilala, hinihiling ni Xiaodong na burahin niya ang kanilang mga contacts. Paulit-ulit na nangyari ang ganitong pag-uugali. Sa kabila ng mahigpit na pagkontrol ni Xiaodong sa social life ni Liping, nagpatuloy pa rin siya sa pakikipagrelasyon sa labas ng kanilang kasal. Sa panahong nagparehistro sila ng kanilang kasal, noong December 31, 2015, may karelasyon na siyang ibang babae na dati niyang kilala. Tumagal ang relasyon ito ng mahigit 6 na buwan. June 2016, natuklasan ni Liping ang relasyong ito. Humingi ng tawad si Xiaodong, lumuhod sa harap niya at nagsulat ng isang pahayag na nangangakong tatapusin ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang babae. Pinayagan niyang magkaroon si Liping ng buong access sa kanyang telepono at mga mensahe. Matapos humupa ang alitan, pinili ni Liping na ipagpatuloy ang kanilang pagsasama. Ngunit syempre, hindi natupad ang pangako. Nagsimula si Xiaodong ng isang relasyon sa isang babaeng college student sa Shanghai. Sinabi niya rito na siya ay hiwalay na at walang asawa. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang single at nakabuo ng romantikong relasyon. Sa panahong yun, namuhay si Xiaodong ng 2 magkaibang buhay. Sa loob ng apartment, patuloy siyang namuhay bilang isang asawa. Sa labas, kumikilos siya bilang isang binatang may bagong karelasyon. Patuloy na naipon ang mga alitan sa loob ng kasal. Sa panlabas, tila normal ang kanilang pagsasama. Ngunit sa loob, hindi matatag ang relasyon. Umabot sa kritikal na punto ang sitwasyon nang unang mabanggit ang usapin ng diborsyo. Ayon sa naging salaysay ni Xiaodong sa pulisya, noong August 25, 2016, siya at si Liping ay nagtungo sa Civil Affairs Bureau upang maghain ng diborsyo. Ayon kay Xiaodong, 2 pangunahing dahilan ang nagtulak sa tangkang paghihiwalay. Nabunyag ang kanyang mga relasyon sa labas ng kasal, kaya't hindi na niya kayang ayusin ang mga alitan sa pamamagitan lamang ng paliwanag o matatamis na salita. Ikalawa, lumala ang alitan tungkol sa pera. Ayaw na ni Liping na siya lamang ang sumasagot sa gastos sa renovation at araw-araw na pangangailangan at hiniling nitong makibahagi si Xiaodong. Dahil dito, naging madalas ang kanilang pagtatalo. Sa kanyang salaysay, paulit-ulit na binanggit ni Xiaodong ang matinding pressure at ang pakiramdam na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagsasama. Sinabi rin niyang mariing tumanggi si Liping sa diborsyo, kaya't natigil ang proseso sa puntong yun. 2 araw makalipas, madaling araw ng August 27, 2016, bumili si Xiaodong ng ilang aklat na may kinalaman sa kamatayan mula sa isang online platform. Isa sa mga librong ito, The Autopsy Table, ay naglalarawan ng isang paraan ng pagpreserba gamit ang mababang temperatura upang guluhin ang pagtukoy sa oras ng pagkamatay. Kalaunan, itinuring ng mga investigador na may kaugnayan ang impormasyong ito sa mga sumunod na ginawa ni Xiaodong. Mula huling bahagi ng August hanggang unang bahagi ng September, sinabi ni Xiaodong kay Liping na siya raw ay mapupromote at ililipat sa Hong Kong.
na may buwanang sahod na 20,000 yuan o humigit kumulang 169,000 na peso sa kasalukuyan. Hinikayat niya si Liping na magbityo sa trabaho at maghanda para sa paglipat nila sa Hong Kong. Pero ang totoo, si Xiaodong ay nagtatrabaho lamang bilang display merchandiser na kumikita ng higit sa 5,000 yuan o mahigit 42,000 na peso sa kasalukuyan kada buwan at wala ni anumang plano para sa promosyon o paglipat. Noong September 14, 2016, sinamahan ni Xiaodong si Liping sa paaralan nito upang formal na magsumiti ng resignation. Sinubukan siyang pigilan ng prinsipal, ngunit matatag ang desisyon ni Liping na umalis. September 19, nagpost si Liping sa WeChat Moments tungkol sa isang marangyang pagkain at sinabing kamakailan ay napakabuti ng pagkikitungo sa kanya ng kanyang asawa na nagdulot sa kanya ng halo-halong emosyon, duda at pagkabalisa. Inihide niya ang post na ito mula sa kanyang mga kamag-anak, kabilang ang kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, binilhan ni Xiaodong si Liping ng bagong cellphone at umorder ng isang malaking freezer na sinabi niyang gagamitin daw sa pag-iimbak ng pagkain para sa kanyang mga alagang hayop. Inilagay ni Xiaodong ang freezer sa balkonahe ng Unit 404. Mayroon na silang refrigerator, kaya tila hindi na kailangan ng freezer. Ngunit hindi ito kwinestyon ni Liping. Ipinamigay din ni Xiaodong ang 2 python na dati niyang inaalagaan. Ayon sa mga sumunod na pahayag ni Xiaodong, bandang October 15, 2016, nagbiyahe ang mag-asawa papuntang Hangzhou. Ito ang huling pagkakataong nakita silang magkasama sa publiko. Sinabi niyang nagtalo sila sa biyahe dahil sa maliit na bagay. Pagbalik sa Shanghai, nagpatuloy ang mga argumento. Nagpatotoo si Xiaodong na noong umaga ng October 18, 2016, nagkaroon muli ng matinding pagtatalo. Ayon sa kanya, sa gitna ng alitan, pinisil o dinaganan niya ang daanan ng hangin ni Liping nang humigit kumulang 5 minuto. Nang matauhan siya at mapagtanto ang nangyari, hindi na humihinga si Liping. Sa halip na humingi ng tulong medikal o tumawag ng mga otoridad, inilipat ni Xiaodong ang katawan ni Liping sa freezer sa balkonahe. Nang matuklasan kalaunan, ang katawan ni Liping ay nagyelo na, binalot ng kumot, tinakpan ng plastik at pinatungan ng mga frozen na pagkain upang magmukhang normal na ginagamit ang freezer. Sa mismong gabing yun, umorder si Xiaodong ng surveillance camera online. Matapos itong mai-install, itinutok ang camera diretso sa balkonahe at sa freezer na magpapadala ng alert sa kanyang cellphone kung may lalapit. Sa kanya tinapon ng kutson sa garbage room ng residential complex. May mga palatandaan din na lubusang nilinis ang apartment. Ipinakita ng mga record sa pananalapi na bandang October 17, 2016, naglipat si Xiaodong ng humigit kumulang 30,000 yuan o mahigit 256,000 pesos sa kasalukuyan mula sa Alipay account ni Liping papunta sa kanyang sariling account at sinundan pa ito ng mahigit 40,000 yuan, mga nasa 338,000 pesos sa kasalukuyan mula sa salary card ni Liping. Hindi pare-pareho ang mga pahayag ni Xiaodong tungkol sa eksaktong oras ng transaksyon nito sa pagitan ng investigasyon ng mga pulis at ng paglilitis. Matapos mamatay si Liping, hindi tumakas si Xiaodong. Sa halip, ginamit niya ang WeChat account ni Liping upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya at mga kaibigan na pinapalabas na buhay pa siya, ngunit abala lamang. Text messages lamang ang kanyang ipinapadala at hindi kailanman sumasagot ng tawag. Paulit-ulit na sinasabing sira raw ang calling function ng kanyang cellphone. Noong October 31, ginamit ni Xiaodong ang account ni Liping upang mag-post ng mga litrato kasama ang Disney plush toys na nagpapahiwatig na ito ay namamasyal at nag-i-enjoy. Noong November 7, nakatanggap ang ina ni Liping ng mensahe mula sa anak na nais daw nitong maglakbay para sa kaarawan nito at binanggit ang mga destinasyong tulad ng Hokkaido at Jeju Island. Nang subukan siyang tawagan ng ina kinabukasan, text message lamang ang kanyang naging sagot.
Noong November 21, matapos mamatay ang 10 taon na alagang pusa ng pamilya, agad na nag-reply ang account ni Liping gamit ang sunod-sunod na crying emojis at sinabing siya ay nasa labas ng lungsod. December 2, nasalubong ng pinsan ni Liping si Xiaodong at tinanong kung nasaan si Liping. Natural na sumagot si Xiaodong na nasa bahay lang daw ito at siya naman ay kagagaling lamang sa trabaho. December 31, 2016, ang unang anibersaryo ng kanilang kasal. Ginamit ni Xiaodong ang account ni Liping upang sabihin na nais nito ng pribadong pagdiriwang. Ngunit kalaunan lumabas ang ebidensyang si Xiaodong ay nasa isang hotel noong bisperas ng bagong taon kasama ang ibang babae. Sa pamamagitan ng mga huwad na mensahe, piling pakikipag-ugnayan at peking mga bakas ng paglalakbay, napanatili ni Xiaodong ang ilusyon na buhay pa si Liping sa loob ng 105 days. Nang tuluyang mapagtanto ng pamilya na may mali, mahigit 3 buwan nang patay si Liping. November 29, 2017, ang kasong pagpatay kay Yang Liping at ang pagtatago ng kanyang bangkay sa loob ng freezer ay dininig sa isang pampublikong paglilitis sa Shanghai No. 2 Intermediate People's Court. Noong August 23, 2018, inilabas ng korte ang hatol sa unang antas. Pinatunayan ng korte na nagkasala si Zhu Xiaodong ng sinadyang pagpatay. Ayon sa desisyon, matapos gawin ng krimen, sinadya nitong itago ang bangkay sa mahabang panahon. Paulit-ulit niyang nilinlang ang mga kamag-anak ng biktima at hindi nagpakita ng tunay na pagsisisi. Alinsunod sa batas, si Xiaodong ay hinatulan ng kamatayan at inalisan ng karapatang politikal habang buhay. Matapos ipahayag ang hatol, naghain si Zhu Xiaodong ng apela. July 5, 2019, inanunsyo ng Shanghai High People's Court ang hatol sa ikalawang antas kung saan ibinasura ang apela at pinagtibay ang orihinal na desisyon. Nilinaw ng korte na ang mga ginawa ni Zhu Xiaodong ay lubhang lumampas sa saklaw ng isang biglaang alitang mag-asawa at hindi karapat-dapat sa anumang pagpapagaan ng parusa. Noong June 4, 2020, inaprobahan ng Supreme People's Court ang hatol na kamatayan at naglabas ng kautusan para sa pagpapatupad nito. Isinagawa ng Shanghai No. 2 Intermediate People's Court ang hatol, ang pagbitay kay Xiaodong alinsunod sa itinakdang legal na pamamaraan. Matapos mabunyag ang kaso, may mga karagdagang problemang lumitaw. Kumigit kumulang 1 buwan makalipas, nagsimulang makatanggap si Mr. Yang ng mga tawag mula sa mga debt collectors. Doon lamang nalaman ng pamilya na matapos patayin si Liping, patuloy na ginamit ni Zhu Xiaodong ang mga credit card nito at nakaipon ng mahigit 100,000 yuan na gastos. Hindi pa siya tumigil doon. Nanghiram din siya ng mahigit 200,000 yuan o halos umabot ng 1.7 million pesos sa kasalukuyan sa iba't ibang online lending platforms gamit ang pangalan ni Liping. Gumagawa siya ng minimum payments bawat buwan upang patagalin ang pagbabayad at itago ang mga utang na ito hanggang siya ay maaresto. Dahil dito, hindi lamang buhay ng kanilang anak ang nawala sa pamilya Yang, kundi pati ang pinansyal na pasaning nilikha sa pangalan ni Liping matapos ang kanyang kamatayan. Ang buong proseso ng hustisya ay tumagal ng halos 3 taon. Gayunpaman, ang mismong pagsasama ng mag-asawa ay napakaikli. Ipinarehistro ni Liping at Xiaodong ang kanilang kasal noong December 31, 2015. Nangyari naman ang pagpatay noong October 18, 2016. Kaya't ang kanilang pagsasama ay tumagal lamang ng humigit kumulang 9 na buwan. Shoutout po kina Nini Habasa from Cubao, kay Eunice Estrada, kay Rose Maribiagtan from Hong Kong, kay Patricia Ora from Japan, kay Liza Chin, kay Emmanuel Aperero, kay Fatom Samana, kay John Kennedy, kay Gina Canonero from Saudi Arabia, kay Loy Valiente from KSA, at kay Rosalinda Bornia. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento.
At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!